Nagsimula ang kwento sa mundong tinatawag na Draenor, tahanan ng isang makapangyarihang lahi ng mga mandirigma na kilala bilang mga orc. Tulad ng mga tao, nahahati sila sa iba't ibang angkan, at ang bawat isa ay may sariling pinuno. Isa sa mga pinunong ito si Durotan, ang marangal na pinuno ng Frostwolf clan. Malapit ng mga anak ang kanyang asawa, at bagamat matagal nang namumuhay ng mapayapa ang mga orc sa kanilang lupain, malapit nang tuluyang magbago ang kanilang kapalaran. Isang malupit na pinunong nagngangalang Gul'dan ang nakatuklas ng ipinagbabawal na kapangyarihan na tinatawag na Green Magic, isang uri ng madilim na salamangka na maaari lamang gamitin sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng mga buhay na nilalang. Dahil sa kanyang walang hanggang paghahangad ng kapangyarihan, pinangarap ni Gul'dan na sakupin hindi lamang ang Draenor kundi pati na rin ang iba pang mga mundo. Upang maisakatuparan ang kanyang ambisyon, pinag-isa niya ang lahat ng angkan ng mga orc sa ilalim ng kanyang pamumuno, at naghanda upang lusubin ang mundo ng mga tao. Upang makarating doon, kailangan niyang magbukas ng isang napakalaking portal sa pagitan ng dalawang mundo. Dahil hindi sapat ang sarili niyang kapangyarihan upang panatilihin itong bukas, walang awa niyang isinakripisyo ang mga bihag na Draenite, at ginamit ang lakas ng kanilang mga kaluluwa upang paganahin ang portal. Nang tuluyan itong mabuksan, pinangunahan ni Gul'dan ang kanyang pinakamalalakas na mandirigma patungo sa kaharian ng mga tao na tinatawag na Azeroth. Kasama sa kanila si Durotan, na palihim na isinama ang kanyang buntis na asawa dahil ayaw niya itong iwan sa kanilang mundo. Hindi nagtagal matapos silang makarating sa Azeroth, biglang nakaramdam ng matinding pananakit ang asawa ni Durotan at nagsimula itong mag-labor. Dahil sa hindi inaasahang pagkaantala, ikinagalit ito ng mga tagasunod ni Gul'dan dahil nakikita nila ang sanggol bilang isang sagabal sa kanilang misyon. Makalipas ang ilang sandali, isang trahedya ang nangyari nang isilang ang sanggol na walang tibok ng puso. Ngunit sa halip na hayaan itong mamatay, hinigop ni Gul'dan ang buhay ng isang hayop at ipinasa ang mahiwagang enerhiya nito sa sanggol. Nagtagumpay ang ritual at muling nabuhay ang bata, ngunit dahil sa epekto ng itim na mahika, naging berde ang kanyang balat at tuluyan siyang nabahiran ng kapangyarihang yun. Samantala, sa lungsod ng mga dwarf na tinatawag na Ironforge, dumating ang tanyag na commander ng hukbo ng Azeroth na si Lothar, upang kumuha ng mga sandata para sa kaharian. Ipinakita sa kanya ng dwarf blacksmith ang isang bagong gawang baril na buong pagmamalaki niyang nilikha, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang makatanggap si Lothar ng balitang walang awang pinaslang ang ilan sa kanyang mga sundalo. Agad siyang bumalik sa Stormwind, kung saan nadatnan niya ang isang misteryosong batang salamangkero na sinusuri ang mga bangkay. Sa pag-aakalang kahina-hinala ang lalaki, agad siyang ipinadakip ni Lothar. Ipinakilala ng binata ang kanyang sarili bilang si Khadgar, isang dating mag-aaral ng Kirintor. Ipinaliwanag niyang nakatuklas siya ng ebidensyang may mga mananakop mula sa ibang mundo na nakapasok sa Azeroth, at gumagamit ng isang nakakatakot na berdeng mahika upang patayin ang mga inosenteng tao, kaya siya nagtungo doon upang siyasatin ang mga bangkay. Upang patunayan ang kanyang mga sinasabi, ipinakita ni Khadgar ang epekto ng misteryosong berdeng mahika sa katawan ng isang namatay na sundalo. Nang makita mismo ni Lothar ang ebidensya, tuluyan na niya itong pinaniwalaan. Agad na nagtungo ang dalawa sa hari, at ipinaliwanag ni Khadgar na may mga mananakop mula sa ibang mundo na dumating sa Azeroth, dala ang isang napakapanganib na uri ng maitim na mahika. Nang ma-realize na nahaharap sa napakalaking banta ang kaharian, ibinigay ng hari kay Lothar ang kanyang maharlikang singsing at inutusan siyang humingi ng tulong sa Guardian, ang pinakamakapangyarihang salamangkero na sumumpang ipagtatanggol ang mundo ng mga tao. Dala ang singsing ng hari, naglakbay sina Lothar at Khadgar sakay ng mga griffin upang hanapin si Medivh, ang maalamat na Guardian ng Azeroth. Malugod silang tinanggap ni Medivh sa kanyang napakalaking tore, na puno ng hindi mabilang na mga aklat ng mahika. Habang namamangha si Khadgar sa napakalawak na silid-aklatan, napansin niya ang isang misteryosong anino na biglang pumasok sa loob ng isang aklat. Nang maramdaman niyang may kakaiba, palihim niyang itinago ang aklat sa kanyang bag nang hindi napapansin ng iba. Samantala, ibinigay ni Lothar ang singsing ng hari kay Medivh, at humingi ng kanyang tulong. Pumayag si Medivh, at gamit ang kanyang mahika, agad silang nakabalik sa Stormwind. Nang walang sinasayang na oras, nagtungo sila sa kalapit na kagubatan upang imbestigahan ang mga kamakailang pag-atake. Ngunit pagdating nila sa lugar at makita ang napakaraming bangkay na nakahandusay, halos wala ng oras si Medivh upang suriin ang pinangyarihan dahil bigla silang sinalakay ng isang grupo ng mga orc. Kabilang sa mga umatake si Durotan, na walang pag-aatubiling sumugod sa mga tao.
Agad na sumiklab ang isang mabangis na labanan habang ipinapakita ng mga orc ang kanilang napakalaking lakas. Tinarget ni Durotan sina Medivh at Khadgar, ngunit mabilis na nakagawa si Khadgar ng isang mahiwagang shield na sumalo sa malalakas na pag-atake. Kasabay nito, pinakawalan ni Medivh ang kanyang makapangyarihang salamangka upang alisin ang berdeng mahika na kumakalat sa buong labanan. Agad na gumana ang mahika, at pinatay nito ang lahat ng mga orc na nabahira ng itim na mahika ni Gul'dan. Nang ma-realize nilang wala na silang pag-asang manalo, napilitan ang mga natitirang orc na umatras, kabilang sina Durotan at ang kanyang matalik na kaibigan na si Orgrim. Habang tumatakas si Durotan, napansin niya ang isang babaeng bihag na nakagapos sa mga chain. Dahil sa awa, sinira niya ang mga kadena nito at pinalaya siya. Ngunit sa takot, agad na tumakbo ang babae at hindi sinasadyang napunta kay Khadgar, na mabilis siyang hinuli gamit ang kanyang mahika. Ang babaeng yon ay si Garona, isang kalahating tao at kalahating orc, na marunong magsalita ng wika ng dalawang lahi. Kaagad nila siyang dinala sa Stormwind, kung saan isiniwalat niyang matagal siyang ikinulong ni Gul'dan at doon niya natutunan ang wika ng mga tao mula sa iba pang mga bihag. Nagbigay rin siya ng isang nakakatakot na babala, kung saan ganap nang nawasak ang mundo ng mga orc, at ngayon ay dumating sila sa Azeroth upang sakupin ito at gawing kanilang bagong tahanan. Isiniwalat ni Garona na walang awang pinapatay ni Gul'dan ang mga tao upang higupin ang kanilang life force, at ginagamit ito sa paglikha ng isang mas malaking portal. Kapag tuluyan na itong nabuksan, makakatawid na ang natitirang hukbo ng mga orc patungong Azeroth, at masasakop nila ang buong mundo. Samantala, nagsimulang magbago ang pananaw ni Durotan kay Gul'dan. Naalala niya ang mga panahong masagana pa ang Draenor, kung saan malaya silang nangangaso at namumuhay ng payapa. Ngunit mula nang yakapin ni Gul'dan ang ipinagbabawal na green magic, unti-unti nang naging tigang at walang buhay ang kanilang lupain. Doon lang tuluyang na-realize ni Durotan na ang tunay na sumira sa kanilang mundo ay ang itim na mahika ni Gul'dan, hindi ang kapalaran. Mula sa mga oras na yun, isinumpa niyang lalabanan ang malupit na warlock. Samantala sa Stormwind, nanatiling nakakulong si Garona habang pinagdedebatehan ng kaharian kung maaari ba siyang pagkatiwalaan. Sa kabila ng pagdududa ng lahat, binisita siya ng Reyna, na kapatid din ni Lothar, at dinalhan siya ng maiinit na damit upang hindi siya ginawin. Sa halip na tratuhin siya bilang kaaway, pinakitaan siya ng kabaitan at hinikayat siyang tulungan ang mga tao. Kasabay nito, ipinagpatuloy ni Khadgar ang pag-aaral sa misteryosong aklat na palihim niyang kinuha mula sa aklatan ni Medivh. Habang binabasa ito, natuklasan niya ang isang nakakagulat na katotohanan, may isang tao mula sa mundo ng mga tao ang tumulong kay Gul'dan na mabuksan ang portal patungong Azeroth. Samantala, ibinahagi naman ni Durotan sa kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Orgrim, na mula nang maagaw ni Gul'dan ang pamumuno, unti-unti nang nasira ang kanilang mundo. Ipinaalala ni Durotan kay Orgrim ang masasayang panahong malaya silang nangangaso, namumuhay ng payapa, at hindi natatakot sa kinabukasan. Iginiit niyang kailangang mapigilan si Gul'dan bago pa nito tuluyang sirain ang isa pang mundo. Bagamat nag-aalinlangan pa rin si Orgrim, nanatiling determinado si Durotan na isakatuparan ang kanyang plano. Samantala, pumayag si Garona na tulungan ang mga tao. Kinabukasan, lihim niyang dinala sina Lothar at Khadgar sa kampo ni Gul'dan, kung saan nakakulong ang mga bihag na tao. Habang tahimik nilang pinagmamasdan ang kampo ng kalaban, biglang dumating si Durotan sa likuran nila. Sinabi niya kay Garona na maghihimagsik siya laban kay Gul'dan, at kailangan niya ang tulong ng mga tao upang magtagumpay. Dahil kilala si Durotan na isang marangal na pinuno, agad na naniwala si Garona sa kanyang mga sinabi. Nagtakda si Durotan ng isang lihim na pagpupulong sa Blackrock Mountain, at hiniling kay Garona na iparating ang mensahe sa hari. Determinadong protektahan ang kanyang kaharian, pumayag ang hari na makipag-alyansa kay Durotan. Bago umalis si Garona, ibinigay sa kanya ng Reyna ang isang maliit na punyal at sinabing lagi siya nitong poprotektahan. Nang labis na maantig sa regalong yun, na-realize ni Garona na tunay siyang pinagkakatiwalaan ng Reyna. Sa itinakdang oras, dumating si Durotan kasama ang ilan sa kanyang pinakatapat na mandirigma sa Blackrock Mountain upang hintayin ang hari. Hindi nagtagal, dumating din ang hari kasama sina Lothar at ang kanyang hukbo, handang-handa para sa kanilang lihim na pagpupulong, habang mula sa tuktok ng bundok ay tahimik namang pinagmamasdan ni Medivh ang lahat ng nangyayari. Sa pulong, isiniwalat ni Durotan na anumang mundong marating ni Gul'dan ay unti-unti niyang ginagawang tigang, gamit ang kanyang maitim na mahika.
Upang maiwasang maranasan ng Azeroth ang parehong sinapit ng Draenor, iminungkahi ni Durotan ang isang alyansa sa pagitan ng kanyang angkan at ng mga tao. Binalaan niya ang hari na sa loob lang ng 2 araw, isasakripisyo ni Gul'dan ang lahat ng bihag na tao upang mabuksan ang isang permanenteng portal na magpapapasok sa natitirang hukbo ng mga orc sa Azeroth. Simple ang plano ni Durotan, habang inaabala ng hukbo ng mga tao si Gul'dan sa labanan, sasamantalahin ng Frostwolf clan ang pagkakataon upang tuluyan siyang mapatay. Ngunit sa kasamaang palad, trinaydor siya ni Orgrim, na lihim na isiniwalat ang buong plano kay Gul'dan. Dahil inaasahan na niya ang pagpupulong na yun, nauna nang itinago ni Gul'dan ang kanyang pinakamalalakas na mandirigma sa ilalim ng burol. Nang walang babala, biglang sumulpot ang mga orc mula sa kanilang pinagtataguan at naglunsad ng isang mabagsik na pananambang laban sa hukbo ng hari. Habang lumalala ang labanan, lumikha si Medivh ng isang napakalaking pader ng kidlat upang iligtas ang mga nakaligtas. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ang anak ni Lothar ay naiwan sa kabilang panig ng harang at nahulog ito sa kamay ng mga orc. Desperadong iligtas ang anak, nakiusap si Lothar kay Medivh na alisin ang mahiwagang pader, ngunit tumanggi ito dahil alam niyang mamamatay ang lahat kapag ginawa niya yon. Desperadong sinubukan ni Lothar na makatawid sa mahiwagang harang, ngunit imposible ito. Sa kabila ng lahat, wala siyang nagawa kundi panoorin ang kanang kamay ni Gul'dan na si Blackhand, habang pinapatay ang kanyang anak sa kanyang harapan. Dahil sa matinding pagdadalamhati, sinisi ni Lothar si Medivh sa pagkamatay ng kanyang anak. Bagamat nailigtas ng mahiwagang harang ang hari at ang natitirang mga sundalo, halos naubos naman ang lakas ni Medivh dahil sa napakalakas na salamangkang kanyang ginamit. Halos wala nang malay si Medivh nang dalhin siya ni Garona at Khadgar pabalik sa Karazhan, kung saan inilagay nila siya sa ilalim ng isang mahiwagang talon sa pag-asang maibabalik nito ang kanyang lakas. Habang binabantayan siya ni Khadgar, napansin niyang naging matingkad na berde ang mga mata ni Medivh. Sa sandaling yun, napagtanto niya ang nakakatakot na katotohanan, si Medivh ay tuluyan ng nabihag ng parehong demonyong mahika na ginagamit ni Gul'dan, at siya rin ang taong tumulong upang mabuksan ang daan patungo sa Azeroth. Samantala, dahil sa matinding galit sa pagtataksil ni Durotan, iniutos ni Gul'dan na lipulin ang buong Frostwolf clan. Nang ma-realize ang matinding pagkakamali na kanyang nagawa, lihim na tinulungan ni Orgrim si Draka, ang asawa ni Durotan, na makatakas kasama ang kanilang sanggol. Habang mahigpit na yakap ang kanyang anak, tumakas si Draka papunta sa kagubatan, ngunit walang tigil siyang hinabol ng isang mandirigmang orc. Nang ma-realize na wala na siyang pag-asang makatakas, inilagay niya ang sanggol sa isang basket at marahan itong pinaanod sa ilog, bago tumalikod upang harapin ang humahabol na orc. Isang matinding labanan ang sumunod, na nauwi sa pagkamatay ni Draka at ng kanyang kalaban, habang patuloy namang inaanod ng agos ang inosenteng sanggol. Samantala, agad na nagtungo si Khadgar sa samahan ng mga salamangkero at binalaan ang mga Grandmaster na ang guardian na si Medivh ay tuluyan ng nalason ng itim na mahika. Pagkatapos nito, tinanong niya ang kanyang guro tungkol kay Egwene, na ang pangalan ay nabasa niya sa mga sinaunang aklat. Dinala siya ng kanyang guro sa isang lihim na silid, kung saan si Egwene, ang dating guardian, ay matagal nang nakakulong sa loob ng isang misteryosong itim na bilangguan. Sa sandaling lumapit si Khadgar sa misteryosong kulungan, kusang bumukas ang pintuan nito, na ikinagulat ng husto ng kanyang guro dahil hindi pa ito kailanman nangyari noon. Pumasok si Khadgar at doon niya nakaharap si Egwene, ang dating guardian. Isiniwalat nito ang isang nakakakilabot na katotohanan, si Medivh ay tuluyan ng nilamon ng demonyong berdeng mahika, at wala na siyang kontrol sa sarili niyang isipan. Binalaan niya si Khadgar na kapag hindi agad napigilan si Medivh, mawawasak ang buong mundo. Nabigla si Khadgar at nagtanong kung paano niya matatalo ang isang napakalakas na guardian. Kalmadong ipinaliwanag ni Egwene na hindi niya kailangang lumaban ng mag-isa, dahil sa tulong ng kanyang mga kaibigan, may pag-asa pa silang mapigilan si Medivh. Matapos ibigay ang kanyang babala, bigla na lamang siyang naglaho. Samantala, tuluyan nang nagpadaig si Medivh sa itim na mahika at sinimulang tulungan si Gul'dan sa pagbubukas ng napakalaking portal. Gayunpaman, si Medivh ay may sarili ding lihim na balak. Kapag nakatawid na sa Azeroth ang lahat ng mga orc, plano niyang patayin silang lahat, i-absorb ang kanilang kapangyarihan, at maging pinakamakapangyarihang nilalang sa buong mundo. Pagkatapos nito, bumalik siya sa hari at hinikayat itong salakayin ang kampo ng mga orc. Nangako siyang gagamit siya ng mahika upang magbukas ng portal at mailigtas ang lahat ng mga bihag na tao pabalik sa Stormwind.
Gayunpaman, si Lothar ay hindi na naniniwala sa kahit isang salita ni Medivh. Kumbinsido siyang may itinatago itong lihim, at patuloy pa rin niya siyang sinisisi sa pagkamatay ng kanyang anak. Dahil dito, hindi na napigilan ni Lothar ang kanyang galit at hinarap si Medivh on the spot. Nagalit ang hari nang masaksihan ang kumprontasyon, at agad niyang ipinakulong si Lothar. Sa paniniwalang pinangungunahan ng galit ang kanyang paghatol, hindi na isinama ng hari si Lothar sa nalalapit na labanan. Samantala, sa kampo ng mga orc, ikinulong ni Gul'dan si Durotan dahil sa kanyang pagtataksil. Dahil sa matinding pagsisisi, napagtanto ni Orgrim na ang kanyang pagkakamali ang naging dahilan ng pagkamatay ng napakaraming inosenteng miyembro ng Frostwolf clan. Determinadong ayusin ang mga bagay-bagay, lihim niyang pinalaya si Durotan. Alam ni Durotan na hindi sapat ang mga salita upang ilantad ang tunay na pagkatao ni Gul'dan, kaya hinamon niya ito sa harap ng lahat ng mga orc upang ipakita na tinalikuran na nito ang sinaunang tradisyon ng kanilang lahi. Ayon sa batas ng mga orc, kapag hinamon ng isang pinuno ang isa pang pinuno, wala itong karapatang tumanggi. Sa harap ng mga mandirigma mula sa iba't ibang angkan, nagsimula ang isang matinding tunggalian sa pagitan ni Gul'dan at Durotan. Bagamat nagtataglay si Gul'dan ng napakalakas na maitim na mahika, nakipagsabayan si Durotan at tumangging umatras. Ngunit habang papalapit na ang oras ng pagbubukas ng portal, naubusan ng pasensya si Gul'dan. Dahil dito, nilabag niya ang sagradong batas ng kanilang laban at ginamit ang ipinagbabawal na berdeng mahika upang unti-unting higupin ang buhay ni Durotan. You have no honor. Sinubukan siyang pigilan ng ibang mga orc dahil labag ito sa kanilang tradisyon, ngunit hindi sila pinakinggan ni Gul'dan. Tuluyan niyang sinipsip ang lahat ng lakas ni Durotan at walang awa itong pinatay, kaya nasilayan ng buong hukbo ang tunay niyang pagkatao bilang isang malupit at walang pusong pinuno. Sa sobrang galit sa pagkamatay ni Durotan, sinubukan ni Orgrim na hikayatin ang iba pang mga angkan ng orc na maghimagsik laban kay Gul'dan. Gayunpaman, agad itong sinagot ni Gul'dan sa pamamagitan ng kanyang nakakatakot na itim na mahika. Nang masaksihan ang nakakatakot na kapangyarihan ni Gul'dan, ang mga natitirang orc ay hindi na nangahas na lumaban pa, at napilitan ng sumunod sa kanyang pamumuno. Sa sandaling yun, dumating ang hari kasama ang hukbo ng mga tao at agad na naglunsad ng malawakang pag-atake sa kampo ng mga orc. Habang nagaganap ang matinding labanan, isinakripisyo ni Gul'dan ang lahat ng mga bihag na tao upang mapagana ang napakalaking portal, habang si Medivh naman ay ginamit ang kanyang mahika upang panatilihin itong bukas. Sa loob lamang ng ilang sandali, libu-libong mga orc ang nagsimulang tumawid sa portal patungong Azeroth. Samantala, palihim na pumasok si Khadgar sa bilangguan at pinalaya si Lothar, saka isiniwalat ang buong katotohanan tungkol sa pagtataksil ni Medivh. Agad silang nagtungo sa Karazhan, umaasang mapipigilan ang corrupt na Guardian bago pa maging huli ang lahat. Ngunit pagdating nila doon, laking gulat nila nang makita si Medivh na tuluyan ng naging isang nakakatakot na nilalang, na kalahating tao at kalahating demonyo. Nang tangkain nila siyang harapin, binigyang buhay ni Medivh ang isang napakalaking golem na gawa sa putik at inutusan itong lipulin sila. Walang tigil na inatake ng dambuhalang nilalang sina Lothar at Khadgar, dahilan upang mapilitan silang lumaban para sa kanilang buhay. Dahil hindi magsasara ang portal hanggat hindi napipigilan si Medivh, nagsanib puwersa sina Khadgar at Lothar upang labanan ang higanteng golem. Ngunit sa kasagsagan ng labanan, tinamaan si Khadgar ng napakalakas na suntok at nawalan ng malay, kaya naiwan si Lothar na mag-isang humarap sa halimaw. Sa isang malakas na paghila, naputol niya ang ulo ng nilalang at humiwalay ang mga mata nito sa katawan, dahilan upang tuluyan itong mabulag. Nang makakuha ng pagkakataon, sumugod si Lothar sa tabi ni Khadgar, ginising siya, saka hiniling na pigilan si Medivh habang dinidistract niya ang Guardian. Sumugod si Lothar kay Medivh, ngunit madaling sinunggaban ng Guardian ang kanyang leeg at malakas siyang inihagis sa malayo. Sa sandaling yun, lumikha si Khadgar ng isang maliit na portal sa ibabaw ni Medivh. Gamit ang kanyang mahika, inangat niya ang napakalaking golem at ibinagsak ito sa portal, dahilan upang madaganan si Medivh ng napakabigat nitong katawan. Nang maipit sa ilalim ng golem, hindi na naipagpatuloy ni Medivh ang kanyang salamangka, at unti-unting nagsimulang magsara ang napakalaking portal patungong Draenor.
Pagkatapos ng laban, nahulog si Khadgar sa mahiwagang lawa sa ilalim ng talon, at nagsimulang magkulay berde ang kanyang mga mata, katulad ng kay Medivh. Sinubukang sakupin ng madilim na mahika ang kanyang isipan, ngunit buong tapang niya itong nilabanan. Sa huling lakas ng kanyang willpower, ipinatong niya ang kanyang kamay sa ulo ni Medivh at hinigop palabas ang lahat ng madilim na mahika, na tuluyang nagpalaya sa kanya mula sa kontrol ng maitim na mahika. Nang tuluyan ng magkamalay si Medivh, na-realize niya ang lahat ng kanyang nagawang pagkakamali. Gamit ang nalalabi niyang lakas, nagbukas siya ng isang mahiwagang daan patungong Stormwind. Labis na natuwa ang hari dahil sa wakas ay maililigtas na nila ang mga natitirang bihag. Nang walang sinasayang na oras, kaagad na sinimulan ng mga sundalo ang paghatid sa mga insenteng tao patungo sa portal, upang ligtas silang makabalik sa lungsod. Samantala, tuluyan ng binawian ng buhay si Medivh sa ilalim ng napakalaking golem. Sa pagkamatay ng Guardian, tuluyan ng nagsara ang mahiwagang portal. Ngunit sa kasamaang palad, ang hari, si Garona, at ang mga natitirang sundalo, ay naiwan sa gitna ng labanan, napapalibutan ng hukbo ng mga orc. Habang papalapit si Blackhand upang patayin ang hari, na-realize niyang wala na silang pag-asang makatakas. Bilang huling sakripisyo, nakiusap siya kay Garona na siya na lamang ang pumatay sa kanya. Naniniwala siya na kapag nakuha ni Garona ang tiwala ng mga orc, magkakaroon pa siya ng pagkakataong mailigtas ang mga natitirang tao. Noong una, tumanggi si Garona dahil hindi niya kayang gawin yun. Ngunit nang papalapit na si Blackhand, na-realize din niya na wala silang ibang pagpipilian. Nang may mabigat na kalooban, ginamit ni Garona ang punyal na ibinigay ng Reyna upang wakasan ang buhay ng hari. Dahil dito, agad na pinuri ng mga orc si Garona sa pagpatay sa hari ng mga tao, at dinala siya kay Gul'dan na parang isang bayani. Humanga si Gul'dan sa kanyang ginawa kaya isinama siya sa kanyang hanay, at sinimulang igalang ng ibang mga orc ang kanyang autoridad. Habang ipinagdiriwang ng hukbo ang kanilang tagumpay, biglang dumating si Lothar sakay ng kanyang griffin. Walang takot siyang sumugod sa gitna ng mga kalaban, at pinabagsak ang ilang mga orc, bago kinuha ang bangkay ng hari at inilagay ito sa kanyang griffin. Ngunit habang sinusubukan niyang makatakas, hinawakan ni Blackhand ang paa ng griffin at marahas itong ibinagsak sa lupa. Dahil sa matinding pagbagsak, nawalan ng malay si Lothar. Nang magkamalay siya, natagpuan niya ang kanyang sarili na mag-isang nakatayo at napapalibutan ng daan-daang mandirigmang orc. Pagkakita ni Blackhand na muli nang nakatayo si Lothar, agad niya itong hinamon sa isang duelo. Lingid sa kaalaman niya, ito mismo ang pagkakataong hinihintay ni Lothar, dahil determinado siyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang anak. Sa isang mabilis at malakas na pag-atake, hiniwan niya si Blackhand sa dalawa, bago tuluyang itinarak ang kanyang espada sa katawan ng orc, na tuluyang tumapos sa duelo. Sa sobrang galit, inutusan ni Gul'dan ang lahat ng mga orc na patayin si Lothar, ngunit walang ni isang orc ang sumunod sa kanya. Ayon sa sinaunang batas ng kanilang mga angkan, nanalo si Lothar sa tunggalian ng patas, at nakuha niya ang paggalang ng lahat ng mandirigmang nakasaksi sa laban. Nang tangkain ni Gul'dan na labagin ang tradisyon at siya mismo ang aatake, hinarang siya ni Garona. Nagbabala siya na kapag sinuway ni Gul'dan ang kanilang sagradong batas, hindi na siya kikilalaning pinuno ng mga orc. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, bumalik na si Lothar sa Stormwind dala ang bangkay ng hari. Kalaunan, pinarangalan ng yumaong pinuno sa isang marangal na libing, at pagkatapos nito ay pinili ng mga tao si Lothar bilang kanilang bagong pinuno. Samantala, tahimik na kinuha ni Orgrim ang isa sa mga pangil ni Durotan, upang balang araw ay maibigay ito sa anak nito bilang alaala ng kanyang ama. Sa huling bahagi ng kwento, patuloy na inaanod ng ilog ang sanggol ni Durotan sa loob ng kanyang maliit na basket. Bago pa mahuli ang lahat, napansin ang sanggol ng isang grupo ng mga tao, kinuha at dinala ito sa ligtas na lugar, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.